Ayan guys, yung mga damage natin sa sidings. Isa, dalawa. Wala masyado doon. Pero yung truck ang dami. Tingnan. Sige, sa gilid pa lang makikita nyo na yung mga tama Sa kabilang side wala kasi naka-side view siya Yun ang matindi. Sa harapan. Diba? Tsaka yung sa bubong. Dito kami sa roof. Yan. Basag. 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 Tama ito. Malaki ito. Yan. Mga papalitan. Shit. Dami. Ito yung mga kapitbahay din. Dami rin nabasag. Dito naman yung mga butas. Ayan. Mga butas. Nilagyan na ng tape yung sa kapitbahay namin para hindi pasukan ng lamig. Kasi alam nyo naman insurance. Tatagal yan eh. Tagal na matagal yan bago mga recover. Tapos dito naman yung mga halaman ni Carla. Holy shit. Durug-durug iba. Yung nangyari sa isa o wasak. Tanggal sa paso yung iba. Ganun talaga dito. Buti na lang itong mga ito nakakover kahit pa paano. Buti na lang mabait yung kapitbahay namin, yung kaduplex namin. Ayan. Yung mga pinahiram niya ako ng hagdan, so tapos binigyan pa ako ng tape. Sabi niya mas effective daw to kasi sa duct tape. Kasi plastic talaga eh. Si Jermaine, bumaha kasi naman dito kahapon. Kaya linis-linis siya. Hanggang doon sa may side namin doon. Yung mga iba. Hindi masyado itong damage to. Hindi kagaya doon sa kabila namin. Nababad trip na nga eh. Kasi pangalawang beses na kaming tinamaan ng ganito. Buti na lang yung una under warranty pa. So yun. Hello guys. Magandang gabi. Ayan, kakauwi ko lang. Nagano lang ako ng mabilisan. Fish, buttered fish na may Caesar salad pero walang bacon. Tsaka cheese toast. Aming hapunan. Kaso walang bacon yung pero okay lang yan. May fish naman eh. Kain tayo. Ay, nauna na siya Hindi makantay na. Partida pa yan. Nagtinapay pa yan. Ayun yung mga damage nung tinaypan na niya. Tapos meron din dito. Kaya dito yung mga black ang nakalagay. Ayan. Tapos meron dito. Mga tama ng Tapos sa gilid. Hindi ko. Ayoko bumaba. Maputi kasi. Pero yung gilid may tama din. Pero mas grabe yung damage nung kabila. Katabi namin. Mas tad-tad yun. Pag ano kasi yung tama. Ito mo dami tama. Nilagyan na muna nila ng tape kasi. Kapag dating nung baka before pa mag-winter maayos yan. Sa dami nung aayusin. Yung kotse ito. Yan, mas kita na yung damage niya. Tapos akala ko yun lang. Ito, palibot yan eh. Paikot yung mga crack na yan. Pero ito. Labas yun.
Butas-butas. Ayan. So ito, mismo kailangan palitan. Panel Ang ganda niya, no? Butas-butas yan. Akala ko to puro dent. Yan eh. Daming dimples, ang lalalim. Ang laki. Ayun, sa dulo rin. Hmm. Buti nga palibot. Kahit pa paano nagagamit ko. Yung sa driver, wala. Mas kita siya hanggang likod. Hanggang likod. Buti nga hindi nag-shutter yung mismong ano, salamin. Saka ito wala. Hindi nakaharap kasi, paharap kasi 'di ba? Ang tama pag ganun eh. Meron konti. Compare mo ng ano. Ganun talaga eh. Medyo pahirapan tumawag sa insurance. Kaya file na lang namin online. Nilamig ako Malamig. dun. Kanina 17 nung pauwi ako eh. Siguro ngayon 15, 16. Medyo malamig tsaka Malamig na eh, mahangin. Maulan eh. Daming tama. Maraming mga mga nagki-claim na hindi pa nakukuha or hindi pa nakakatanggap ng reply. Wala, Sa insurance. yung tawag ko nga kahapon sa isang araw. Tawag ako dire-diretso. Isang oras mahigit, wala. Break time ko tawag ako, wala din. Yeah. Kanina ganun din. Sabi ko, mahirap to. Kaya iba na sabi, online. Kaya ang gagawin namin, mag-online na lang kami ng pagpa-file para at least may claim number na para follow up na lang ng follow up. Kasi pagka ganyan, sobrang daming tumatawag. Tinipa na nga lang namin kasi baka abuti ng winter yan. Siyempre, magsisitin yung ano niya sa yung yelo. Lalo na yung cover ng mga vent doon sa taas. Buti nga, yung nakagandahan no, ito yung kapitbahay namin, may ano eh. May mga ladder siya kasi gumagawa sila ng mga Electrician kasi sila eh. Sila ang ilaw sa mag-asawa. poste, ganyan. Kaya kompleto silang gamit. So umakyat, kasama siya. Sinilip na nila. Sinilip na namin, ayos na namin, tinipa na. Laking bagay din nun. Oo, kasi hindi mo rin, kahit makita natin doon sa drone yun, hindi rin naman natin makakagpas Oo. basta yun. Kaya buti nga lang, nandiyan ka nung umakyat eh. Sakto nga, nakauwi na ako nun eh, tapos nagte-tape sila, sinilip ko. Parang mga anak na, may truck din kasi siya na na halos mas modern do sa akin kasi Bago. mas bago, Silverado. Sabi niya, parang mga anak na natin yung mga sasakyan natin, kaso nabugbog. Bogbog. Kaya iyaano rin nila. Antayin din nila, titiisin na lang nila, syempre, drive. Hindi naman naapektuhan yung takbo nun, yung itsura lang. Kangina nga, nagpalit na rin ako ng windshield, may wiper kasi Tinamaan din nun. tinamaan eh. Nabali yung mga clip eh. Kaya lang eh. Buti na nga lang nung nakapapano na kami magpalit ng windshield. Buti, hindi kami tumuli ng pagpapalit. Hindi. Sabi ko, tara na, palitan na natin. Sayang yun. Sabi niya, hindi, bago na lang tayo mag-winter, magpalit ng windshield. No. Okay. Eh kung nagkataon pala nagpalit kami, Wasak. tapos nawasak pa rin yung sasakyan, wag na. Buti na lang Mas talaga. matindi yun sa kanya kasi nakaharap siya mismo doon sa pag ganun yung Pero in fairness, matibay din yung salamin, yung ang dami pinakita na windshield, di ba talaga Lusot basag dito? Iba, basag. Nakaharap, pero kahit pa paano, puro crack nga lang siya. Pero naida-drive pa naman kasi hindi naman siya yung sa driver, yung vision, hindi naman natatakpan. Ayun, maraming nagsasabi baka ma-write off na lang yan or yung mga katrabaho. Yung mga trabaho niya, tsaka yung ito kapitbahay namin sa dahil na last time din 4 years ago. So may mga na sila. May mga suggestion, alam na. may mga nangyari na kasi yung dati. Kaya Madalas alam yung mangyari talaga dito sa Calgary yun. nila. Yung hail na ganyang kalalaki. Hindi nga lang every year. Every year may hail pero yung maliliit. May mga diskarte na sila kung paano gagawin. Kasi usually daw yan, pag kagaya na sa bahay, papakot nila pero ikaw yung maghanap ng gagawa o parang ganun. Kasi gusto nga kumbaga, pupuntahan ng agent nila yata yan or Tapos quote nila, ito yung budget, o ikaw na maghanap ng parang ganun yata kasi hindi, ganun daw yung sa insurance nila eh.
Siyempre, iba-iba naman policy, iba-ibang Iba-ibang insurance company. iba-ibang rules yan. Ang ginawa nung nanay ni Bo, naghanap ng ng kakilala. Mm. So, binigay na pera na allotted, na tipid nila. Actually, kaya kong gawin talaga yan eh. Kaya kong palitan yan eh. Kaya lang syempre, kaya nga gusto namin din malaman kung paano malalaman sa insurance, kaso nga hindi nga makakuha pa ng reply right away. Oo. Dahil for sure dami nag-file. Sa bubong naman, ang kagandahan nun sa atin, dinoble ng Morrison. Doble yung shingles siya makikita mo. Ah. Sabi nga ni Danny dito sa kabila eh. Ito, pumunta pa kami sa gilid eh. Pinakita niya sa'yo. Sabi niya, tingnan mo to. Kakulay nung galarayan. Sabi niya. Yung nasa ilalim. Tapos ito yung bago, brown. Bakit dahil nung nahil nung nakaraan? Oo, nahil na raw nung nakaraan. Kaya dinoble na nila. Hindi na binaklas. Dinoble na lang. Kahit pa paano. Kahit pa paano may protection, doble. Yun na talaga ang sakit sa ulo pagpapile. Pero normal yan, lalo sa dami na nagre-reklamo ngayon eh. Dami tumatawag. Yun yung aftermath nung nung hail. Yeah. Medyo- Yung sa kotse naman, take time din yan bago maayos. Oo. Kailangan pa ng ng car rental yan pag gagawin. Matagal yung proseso ng ganyan eh. Kasi Schedule. lalo Sa dami insurance. nung ganyan, i-schedule ka pa. After i-quote yan, magiging okay. Parang inisan yan eh. Baka huwag ka nang magano. Tapos may mga ano pa na pwede raw yan, i-write off. Write off na lang na kasi mga pagsali, ipapagawa mo pa yan. Mahal as kasi labor. abutin. Malaki raw aabutin at hindi na rin babayaran masyado. Babayaran ng insurance. Kaya daw, syempre, sobrang laki. Write off na lang natin yan. O-operang ka raw na ganun. Kung sa amin, hindi ka papayag Hindi na ako i-write off. papayag, oo. Yung paggawa nila. Kasi yun nga yung reason ba't ka nagbabayad ng insurance para pag may ganyan pangyayari. Tsaka walang epekto sa takbo ng sasakyan yung nangyari na yun. Puro sakaha lang naman. Saka hirap pa. Gumagawa naman, Mahirap diba? Tapos sa mahal ng ngayon, mga bagong sasakyan. Hindi worth it na Hindi worth it, na ira-write off nila. Kung kami tatanungin, talaga makipag-debate kami doon, hindi nila i-write Ganda-ganda off. pa ng takbo ng mga sasakyan eh. Tsaka alaga ako naman yung mga... Lalo yung truck kasi hindi pa ganun katas ang mileage nun kumpara sa di ba? Kaya pag sinabing write up, no, paggawa. Babayaran ka yan sa truck siguro, mga 15. Kasi 20, yung katawan lang naman ang problema, hindi naman hindi naman yung makina Buti may mabili ka na ganong halaga na Wala. sasakyan. Diba? Sobrang mamahal na May mabibili kayo mga second hand, pero syempre, yung nakuha mo, ikaw yung first owner, so alam mo na maayos. Alam mo yung takbo, alam mo yung kumbaga kabisado, sabi ko nga, parang pamilya na namin yung mga sasakyan na yan eh. Hirap at Yan ginawa yan. Yun ang nagdadala sa amin papuntang trabaho eh. Yun nga minsan pag nagdadrive ako papasok kinakausap ko. Kahit sa sasakyan, kinakausap ko, tagal pa tayo magsasama ha. Wag kang bibigay. Kasi ilang taon na rin yan. Di ba, nung dati nagkakaroon ng mga problema sa medyo siya yung RPM niya biglang tataas. Yung pala na yung pinalitan ko lahat ng Nag-uumido na. pinalitan ko yung spark plug. Tapos yung ano ba yung pinalitan ko pa din? Kalimutan ko yung pangalan ng second. PCB yung exhaust niya sa makina. Ang dami ko na naayos nun eh. Naging maganda na yung takbo, di ba? Unti kasi yan, talaga bugbog talaga yung kotse dahil nga ang layo ng drive ko. Papasok 34 kilometers ako then pauwi. So nasa almost 70 kilometers ako araw-araw ang drive ko. Kaya sabi ko, huwag kang bibigay, matagal pa tayo magsasama. Sulit yung sasakyan eh. Kaya talagang manghihinayang ka rin pag niride off mo. Parang, kumbaga sa yan, araw-araw kasama mo eh. Oo. Kahit walang buhay yan. Ando na yung sentimental value yan. Inaabot ka na ng snow. Lahat ng hirap, hindi ka naman pinababayaan ng mga sasakyan eh. Kumbaga, laban pa rin sila, takbo pa rin. Pero yun pinakabitan pa rin namin ng black heater, mga mga pinakabit niyan eh. Hindi yun nga, di ba? Sulit na sulit sa amin ang sasakyan. Kasi hindi siya hindi siya luho. Kailangan. Necessity talaga. Para makaano sa trabaho.
Tsaka yung ano, yung mga sabi na ano, yung may alarm naman, may ano, bakit hindi ano, o kaya yung garage, ano yun. May ad- Madali kasi sabihin eh, kaya lang, syempre, alam nyo naman ang takbo ng ekonomiya natin dito, tsaka ng buhay, hindi naman kami ganun ka Hindi mo kami mayaman. big time para one click lang, garage ka agad yan. Hindi Gusto eh. namin. Kung, Gusto namin ano, talaga, sino ba yung ayaw muna namin sa ngayon kasi syempre ayaw naman namin maipit ka sa mga, ay, di ba nga, alam niyo naman kami, ayaw namin na may utang kahit pa paano, di ba? hanggat maaari itong bahay, ito lang ang utang namin, yun lang. Kaya mabigat sa amin na ipagawa. Siguro sa susunod, plano talaga namin yan, pero not too soon. Kasi talagang sa totoo lang, ang Calgary normal talaga ang ano rito. Ang hail. Mapa South, mapa North, mapa saan ka man dito eh, ganun pa. Tsaka yun nga, sabi nga, may advisory naman, bakit sana daw tinakpan namin yung sasakyan. Yung advisory kasi, pag pinlash yan, syempre, kunyari, nag-hail na sa Northwest, tapos in-advisory nila before man nun, syempre, lahat yan magkakaroon na advisory. Hindi o sige, sa Northeast muna natin i-submit tong advisory daw sa... Tsaka nung nangyari yun, kita nyo naman. Ang bilis eh. Ang bilis, saglit lang. Hindi siya yung tipong, advisory, mami ang gantong oras. Hindi eh. Pagka nung advisory, halos kauwi ko lang din sa trabaho nun. Naisip nga namin, takpan niya kagad yung ano. Kasi yan na. Buhos na. Sabi ko, huwag ka na umano, dito na. Eh, iba, may mga time pa siguro dahil hindi pa nag-uulan sa kanila o hindi pa nag-hail. Eh, ang focus, ang tutok nung hail, dito sa amin, sa area namin, northeast. Tsaka yung border papuntang northwest. Kaya, tsaka, worth it ba kung matatakpan mo yung windshield mo kung tatamaan ka naman sa ulo o sa mukha ng mga ganang kalalaki na ano? Hindi safe eh, sa ganong, nakita nyo naman yun sa video eh. Mas, yung mga pinakita ko pang gano'n nakalilit, ano na yun, nalusaw na kasi may kasamang tubig. Eh, yung unang bagsak nun talagang ang lalaki. Eh, magbabalot ka pa ba para lang maisalba Kaya mo mo ba yung tatanggapin ng sakit ng katawan mo, sakit ng... Yung baga, tatakpan mo yung sasakyan mo, yung katawan mo naman, wala ka naman pantakip. May mga siguro kasi may time pa sila nung bago tumama yung hail. Mayroon din naglagay ng blanket, basag pa rin, di ba? Pero meron yung kakilala ko, nagtakip ng blanket, pagtanggal, basag ang windshield. Wala rin eh. Bugbog din. Eh, kung may garage lang, syempre, lalagay namin sa garage. Kahit pa paano, takbuhin mo, nasa garage ka. Hindi naman kada piraso ng hail pare-pareho ng ano eh, ng laki. Iba-iba. Hindi rin pare-pareho ng bagsak ng lakas ng bagsak. Depende doon sa hangin niya eh. Pag bumuga yung hangin eh. Yung hangin namin, pag ganun. Kaya hindi mo matatantya. Minsan nga, yung iba nga namin kapitbahay, hindi masyadong di ba, na bugbog yung sasakyan. Yung katabi lang, hindi nga tinamaan masyado yung bahay dito lang sa gilid, pero sa likod wala. Kasi siyempre sa amin ang priority sa namin yung safety namin. Napasalamat na din na nakauwi na ako nung time na yun before nangyari. Yun nga, ikaw uwi mo lang din eh. Tsaka yung mga gamit, mga sasakyan, although masakit man sa kalooban o gastos. Nakakalungkot. Pero kumbaga, kikitain mo pa rin naman para mapaayos yun o mapalitan may insurance din naman binabayaran. Tsaka magagawa ng paraan, maayos. Pero kung ikaw tamaan ka nun. Lalo kung may edad ka na or medyo may sasagipig, di ba? Iba, siyempre, medyo may edad na alabas ka pa para lang Lalo ko, may tama na ako sa ulo eh. Tapos unahin ko pa ba yun? Di na. Gagawin yun. Huwag mong gagawin yun kasi kahit ilang kotse yan, hindi tutumbas sa buhay mo yun eh. Bibiro yung laki eh. Meron nga pinakita sa video sa may Costco sa Beacon Hill. Bumabagsak na yung nagtakbuhan sa sasakyan para lang kung saan sabay nag-drive. Which is mas delikado yun. Mas delikado yun. Mas safe ka nasa loob ng bahay o nasa loob ka ng building or kung ano man establishment kaysa nasa loob ka ng sasakyan tapos ida-drive pa. Ida-drive mo pa. Yung iba ka mga sumisigaw na no, pinipigilan. Wala, diretso pa rin, takbo. Hindi worth it. Lalo kung may kasama Hindi nila na-realize yung panganib na pwede mangyari sa kanila. Mas nakakatakot kaya yun tayo nga lang nung inabot tayo ng hill na maliit lang, di ba? Sa band ba yan? Yung galing tayo ng band. Yung ka na yan lakas ng tunog tapos buhos ng buhos yung ulan.
medyo nakakakaba na eh. Pero Bukod sa do sa lakas ng hail tsaka ng ulan, yung sasakyan mo pa sa harapan at tsaka sa likod mo ang iisipin mo, di ba? Mamaya hindi ka niya nakita or bigla na lang huminto yung nasa harapan mo dahil nga ang dami nga nagpuntahan sa ilalim ng tulay. Ang nangyari, delikado sa likod, nagkakaroon ng aksidente pag bigla ka lang. minsan talaga yung yung presence of mind mo kailangan nandoon tsaka yung common sense kailangan din talaga para lang mailigtas mo yung yung sarili mo. Huwag padalos-dalos kasi wala na tayong magagawa dun yun kaligakasan yun kumbaga Tsaka walang pwedeng sino kasi kaligasan. Hindi dahil, may advisory, dapat nagkaroon kayo ng time takpan. sino ba naman ang may gustong mangyari yun, di ba? Sino At saka ba yung advisory na yung buong Calgary yun, hindi naman, sa Northeast lang mangyayari yun. Hindi, lahat yun hindi naman namin ginusto yung magkagayon yung bahay namin. Hindi naman namin ginusto magkagayon yung mga Tsaka sasakyan. hindi lang naman sa amin nangyayari, halos karamihan naman. Part lang talaga ng buhay natin yan para dadaanan natin yung mga ganyang problema. Pero lahat naman yan may solusyon in time. Sabi nga nung isa, unahin niyo yung sarili niyo kaysa sa mga gamit kasi yung gamit, makakabili ka pa niyan. Pero kung yung buhay mo naman yung kapalit, wala na. Tsaka kahit yung garage, nasa plano namin yan, pero not too soon. Wala pang budget. Ayaw namin na maglabas kami doon. Tapos magagalaw sa savings. Mas namin, if ever ito mangyari, meron kaming savings. Yep. Kasi sa kami, insurance naman. Tsaka kanya-kanya din naman tayo ng decision Priority at saka decision sa buhay. Yun lang. Tsaka sa daming walang rito, daming walang garahe. Ganun talaga di ba? Sa kanila kasi, naisip nila, siguro may mga extra silang pera kaya nagagawa nila kami. Yung extra na namin para sa mga bagay na talagang importante at saka pang emergency. Lalo't may mga inaalala rin kami sa Pilipinas, mga mahal sa buhay. Yun ang isa sa Siyempre, di naman biro ang gastos doon. So, unahin pa ba namin yun kesa sa makatulong sa pamilya, di ba? Oo. Tsaka hindi naman ako nahihiya na nagdadrive ako bukol-bukol yung butas-butas sa sakyan. Wala sa akin yun kasi natural yun Tsaka normal yun, hindi naman dahil, yun, bukol-bukol yun sa wala yun. Dadating at dadating din naman maayos yun. Kumbaga sa tao yung itsura, hindi dapat yun ang basihan. Basihan Yun, nasa loob. Mukha akong gusto-gusin lagi, mukhang puro pintura, puro dumi. Kaya lang, syempre, kanya-kanya tayo ng larangan ng buhay o ng trabaho. Kaya, Hindi pare-pareho. Yan lang ang aming aftermath buti na nga lang ngayon sa bahay, yun lang. So malalaman namin kung magkano aabutin talaga niyan. Kailangan makuha ng quotation. Email na natin sila. File na lang kami online, mas madali. Tawag talagang pahirap Mahirap. Isang oras may kita ko, naka-play, lang din Nagre-ring lang. Nung hapon nasa trabaho na Cannot be reached na Siguro pinapatay na nila yung linya Patay na talaga yun. Yan na lang, online. So yun lang naman guys. Na-share lang naman namin ang aming mga thoughts at saka mga kaganapan sa buhay. Parte ng ng buhay, mga problema na ganyan. Sabi na parang gulong lang yan. Minsan masaya, ganyan. Nasa taas ka. May nasa baba ka na. Sunod lang din. Correct. Mahalaga, masaya ang pamilya at nasa ayos na kalagayan. At saka tuloy-tuloy ang hindi naghihintay ang buhay. Dire-diretso yan Kaya wag tayong maging stagnant do sa parte na problema. Wala Iwanan natin yan. Lilipas din yan. Masusolusyonan din yan. Ang mahalaga yung tatagan nyo yung kalooban. Kung ano man ang nangyayari, magiging okay din ang lahat. Tama. Dasal lang. Dasal. Pinakamabisang panlaban sa problema at kalungkutan. Yan. Tama. Malungkot ka ba din? Okay lang. Ganun talaga yung buhay. Parte yun Masaya siya kasi may laruan siya.
Binili niya ako ng laro kanina eh. Thank you. O, totoo. Thank you pa siya, na. Paano guys, yun lang naman. Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.